May mga pangakong binibigkas ng buo sa loob, pero hindi alam ng tadhana kung hanggang kailan ito tatagal. May mga salitang habang buhay na sinasabi sa pagitan ng halik kahit hindi pa sigurado kung may bukas pa nga ba. Ito yung kwento ng pag-ibig na hindi nagkulang pero kinulang ang oras. Unang beses kong nakita si Kai sa loob ng isang maliit na simbahan sa probinsya. Hindi dahil may misa, kundi dahil may bagyong dumaan at pareho kaming naghahanap ng masisilungan. Basang-basa ang polo niya, dikit sa balat ang tela habang ang buhok niya ay magulo at parang hindi na inabala pang ayusin ng hangin. Ngumiti siya sa akin, yung klase ng ngiting hindi humihingi ng pansin pero kusang kumukuha ng puso. Mukhang matagal tayong matatrap dito sabi niya. Hindi ko alam noon na habang buhay pala ang magiging pagkakatrap ko sa kanya. Ako si Harold, isang lalaking naniniwala sa plano, sa pangako, sa mga bagay na pinaghihirapan at pinangahawakan. Si Kai naman ay kabaliktaran, nabubuhay sa sandali, naniniwala na ang bukas ay bonus na lang at ang ngayon ang tanging sigurado. Sa loob ng simbahan na yun, habang umuulan sa labas at tumutulo ang bubong, nag-usap kami ng kung ano-ano. Mga simpleng tanong na unti-unting nagiging malalim at ang tanong niya bigla, naniniwala ka sa forever? Ngumiti ako. Oo, kasi kung hindi, anong silbi ng magmahal? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa altar. Parang may lihim na dasal na hindi niya masabi ng malakas. At doon nagsimula ang lahat. Mabilis kaming naging kami. Hindi dahil minadali kundi dahil natural. Parang matagal na kaming magkakilala sa ibang buhay. At ngayon lang ulit pinagtagpo. Kasama si Kai, natutunan kong tumawa kahit pagod, matulog kahit gutom, at maniwala na kahit walang kasiguruhan. May mga gabing nakahiga kami sa bubong na inuupahan naming bahay, nakatingin sa mga bituin na halos hindi na makita sa liwanag ng lungsod. Kung may isang bagay kang ipapangako sa akin, ano yun? Sabi niya minsan. Hinawakan kong kamay niya, mahigpit, buong buo. Napipiling kita kahit masakit, kahit mahirap, kahit may dahilan para bumitaw. Wika ako. Ngumiti siya pero may luha sa gilid ng mata. Parang masyado niyang alam ang bigat ng pangako. At ang sabi niya, ako rin, pipiliin kita hanggang kaya ko. Hindi ko napansin noon ang diin sa huling salita. May mga gabi na tahimik si Kai, yung tipong nakatitig lang siya sa kisame na parang may binibilang na oras. At ang tanong ko, pagod ka? At ang sagot niya, oo. Pero hindi yung katawan niya ang pagod, ramdam ko. May mga araw na hindi siya pumapasok sa trabaho, may mga gabing umuubo siya ng palihim sa banyo na akala niya hindi ko naririnig. Pero pinili kong magtiwala. Pinili kong maniwala na kung may sasabihin siya, sasabihin niya. Dahil mahal ko siya. At dahil mahal niya ako.
Akala ko sapat na yun. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa dibdib ko, narinig ko ang sarili kong bumubulong. Magpapakasal tayo palang araw. Hindi siya gumalaw pero tumulo ang luha niya sa balat ko. Doon ko unang naramdaman yung takot na may pangakong mababasag kahit hindi pa sinasadyang buuin. Ang pag-ibig kapag totoo, hindi agad nasusukat sa sakit, kundi sa katahimikan bago ito dumating. At sa gabing yon, habang mahigpit naming yakap ang isa't isa, hindi namin alam na ang bawat halik may kasamang paalam na hindi pa namin kayang bigkasin. May mga sakit na hindi agad sumisigaw. May mga katotohanang natutong manahimik dahil ayaw nilang maging dahilan ng paglayo. At minsan yung pinakamasakit na pagtataksil ay hindi yung pagsisinungaling, kundi yung pagprotekta sa mahal mo kahit sarili mo na ang nawawala. Nagsimula sa simpleng ubo, hindi yung nakakabahalang klase, yung parang nabilaukan lang, yung kayang takpan ng ngiti at biro. Arte mo. Biro ko minsan habang inaabot sa kanya ang tubig. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mata. Napansin kong mas mabilis na siyang hingalin. Yung dating kayang maglakad ng matagal, ngayon ay kailangan ng huminto kahit ilang minuto lang. Okay ka lang ba? Tanong ko isang gabi. Okay lang. Sagot niya agad. Masyadong mabilis. Parang pinaghandaan na. At doon ko unang naramdaman yung galit. Hindi dahil may mali, kundi dahil may itinatago. Isang araw umuwi akong maaga. Tahimik ang bahay. Walang ilaw, walang tunog. Pero may narinig akong mahina. Parang hinihingal. Binuksan ko ang pinto ng banyo. Nakatayo si Kai sa harap ng salamin. Nakahawak sa lababo. Maputla ang muka. At may dugo sa tissue sa kamay niya. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Hanggang sa bumigay ang tuhod ko at ang boses ko. Kai, anong ginagawa mo sa sarili mo? Umiling siya at sa unang pagkakataon, umiyak siya ng walang tunog. Natatakot ako, Harold. Bulong niya. Hindi para sa sarili ko kundi para sa'yo. Wika pa niya. Umupo kami sa sahig ng banyo. Walang yakap, walang haplos. Parang pareho kaming natatakot na baka kapag hinawakan namin ang isa't isa, totoo na ang lahat. May sakit siya. Hindi simpleng ubo, hindi pagod, hindi stress. Isang sakit na hindi niya kayang pangalanan ng malakas dahil kapag binigkas niya, parang mas bibilis ang oras. Gaano na katagal? Tanong ko. Matagal na. Bago ba kita makilala? Sagot naman niya. Para akong sinaksak. Hindi dahil nilihim niya, kundi dahil pinayagan niyang mahalin ko siya nang alam niyang baka hindi na niya kayang tapusin. Bakit hindi mo sinabi? Wika ako. Hindi galit,
kundi takot. At ang sagot niya, dahil ayoko mawala ka eh. Dahil gusto ko maranasan kung paano mahalin ng hindi ako tinitingnan bilang taong mawawala. Doon ako umiyak. Pakiramdam ko, ako na yung namamatay. Mula noon nagbago ang lahat. Hindi kami naghiwalay. Mas lalo pa kaming nagdikit. Parang bawat minuto ay kailangang sulitin. Mas mahigpit yung yakap, mas matagal yung halik, mas tahimik ang gabi. Pero sa katahimikan, naroon yung bilang ilang araw pa, ilang buwan pa, ilang hinga pa. Minsan habang nakahiga kami, hinahaplos ko yung dibdib niya. Takot ka ba? Tanong ko. Tumango siya. Pero sabi niya, pero mas takot akong iwan ka. Hinalikan ko yung noon niya, tapos sabi ko, hindi kita iiwan. Hindi ko alam noon na may mga pangakong hindi kayang tuparin ng katawan kahit gustuhin ng puso. Ang pag-ibig ay hindi laging laban ng dalawang kontra sa mundo. Minsan ito yung laban ito ng dalawa kontra sa oras at madalas ang oras ang nananalo. May mga panahong ang pananatili ay nagiging makasarili at may mga pagkakataong ang paglayo ay hindi pagtakas, kundi ang huling paraan ng pagmamahal. Hindi lahat ng iniwan ay hindi minahal. Naging pamilyar sa amin ang amoy ng ospital, yung halong alkohol at pangamba, yung tunog ng makinang tila may sariling tibok. Mas malakas pa sa tibok ng puso naming dalawa. Ako yung palaging gising, si Kai ang palaging natutulog. Umahawak ako sa kamay niya habang nakapikit siya. Parang takot akong kapag binitiwan ko, baka hindi na siya gumising. Harold, pag dumating yung araw na hindi ko na kaya, sabi niya minsan habang mahina yung boses. Pero pinutol ko agad. Huwag mo na ituloy. Ika ko. Ngumiti siya, yung ngiting alam mong paalam na. Dumating yung araw na tinawag ako ng doktor sa gilid. Hindi ko na marinig yung lahat ng sinasabi niya. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi na sapat yung pagmamahal para iligtas si Kai. May mga gamutan, may mga option, pero walang kasiguruhan. At ang oras patuloy na kumakain. Pagbalik ko sa kwarto, gising si Kai. Parang alam na niya. Sabi niya, sabihin mo na. Huwag mo na akong protektahan. Umupo ako sa gilid ng kama. Hindi ako umiyak. Pagod na yung luha ko. Sabi ko, lumalala. At baka kailangan mong magpagamot sa malayo. Tumango siya na parang matagal na niyang alam ang sagot. Sabi niya bigla, gusto kong umalis. Nanlaki yung mga mata ko. Sabi ko, ha? Umalis? Saan? At ang sagot niya, sa'yo. Hindi malamig, hindi galit, maingat.
At ang dagdag niya, hindi kita kayang panoorin na unti-unting mabali. At ayokong maalala mo ako na ganito. Parang may pumutok sa loob ko. Sabi ko habang nanginginig, pangako mo. Sabi mo, pipiliin mo ako. Lumapit siya, hinawakan yung pisngi ko. At ang bulong niya, pinipili kita, kaya ako aalis. Nag-away kami ng unang beses. Yung totoong away, may sigaw, may tanong na walang sagot. Akala mo ba madali sa akin to? Akala mo ba hindi ako natatakot? Wika ko. Umiyak na siya noon. Mas natatakot ako na pag namatay ako, ikaw rin yung mamamatay kasama ko. Wika niya. At doon ako natahimik. Umalis siya makalipas ang 1 linggo. Isang bag lang yung dala. Walang dramatikong halik. Walang pangakong babalik. Sa pinto, lumingon siya. Sabi niya, mahal kita. At iyon ang huling panata ko. Hindi ako sumagot dahil kung nagsalita pa ako, baka hinabol ko siya. At hindi ko kakayaning makita siyang mamatay sa mga mata ko araw-araw. Lumipas ang mga buwan, may mga gabing gigising ako. Akala ko katabi ko pa rin siya. May mga araw na hahawakan ko yung phone ko. Handa nang mag-message. Tapos maaalala kong pinili kong palayain. Minsan may dumating na sulat. Sulatan, hindi text, hindi tawag. Sulatan ng taong alam na baka wala na siyang susunod na pagkakataon. At ang sabi sa sulat, Harold, kung mababasa mo to, ibig sabihin buhay pa ako. O pinipilit kong mabuhay. Huwag mo akong hintayin, pero huwag mo rin akong kakalimutan. Doon lang ako sa pagitan ng dalawang hinga, kung saan ka pa rin. Ikaw pa rin yung iniisip ko. Niyakap ko yung papel na parang siya. Minsan yung pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung gaano katagal na nananatili, kundi sa tapang napakawalan kahit ikaw yung unang masasaktan. At sa gabing yun, unang beses kong naramdaman na yung pangako namin ay nagsisimula ng mabasag. May mga sandaling hindi dumarating ang lungkot ng biglaan. Dumadating ito bilang katahimikan, walang tunog, walang babala. Pero ramdam mong may mali. Minsan yung pinakamasakit na balita ay hindi sinisigaw. Ibinubulong lang ng panahon. Natuto akong mabuhay nang wala si Kai. Hindi dahil sanay na ako, kundi dahil wala akong choice. Ginawa kong ritual ang pagbangon araw-araw. Kape sa umaga, trabaho, uwi, tulog. Parang paulit-ulit na eksena sa pelikulang ayaw ko nang panoorin, pero wala akong remote para patayin. Hindi na siya sumulat ulit. Hindi ko na rin siya hinanap. May takot kasi sa pagitan ng bawat segundo. Takot na kapag hinanap ko siya, makikita ko ang katotohanang hindi ko pa kayang harapin. Isang hapon habang pauwi ako galing trabaho,
May tumawag mula sa unknown number. Gusto kong ibaba pero may kung anong humihila sa daliri ko. Hello? Sagot ko. Tahimik sa kabilang linya tapos may boses. Pamilyar pero pagod. Harold? Si Kai. Parang huminto yung mundo. Parang bumalik ang hangin sa baga ko. At ang tanong ko, bakit ngayon ka lang tumawag? Isang tanong na hindi galit, hindi masaya, pagod lang. At ang sagot niya, gusto lang kitang marinig at magpaalam sa'yo. Doon ako kinabahan. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, hindi na rin siya nagkunwari. Lumalala na raw na mas mabilis kaysa sa inaasahan. At ang sabi niya, may mga araw na hindi ko na maalala yung mukha mo pero tanda ko pa rin kung paano mo ako mahalin. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan ko na kahit lunukin ko, hindi mawala-wala. At sabi niya, patawad kung iniwang kita, kung nasaktan kita, kung hindi ko tinupad yung pangako. At ang bulong ko, hindi mo ako iniwan. Pinili mo lang akong mahalin sa paraan na kaya mo. Tumahimik siya sandali tapos umiyak. Unang beses kong narinig yung iyak niya sa telepono. At alam kong baka huli na. Makaraan ng ilang linggo dumating ang sulat. Hindi kamay ni Kai ang nagsulat. Ibang tinta, ibang sulat kamay. Pumanaw si Kai. Isang gabi, tahimik, habang natutulog. Walang huling salita. Walang huling yakap. Isang bakanteng espasyo na lang kung saan dati nakatira yung pag-ibig ko. Hindi ako umiyak agad. Naglakad lang ako pauwi. Umupo sa kama, tumingin sa pader. At doon ko napagtanto, may mga sakit na hindi agad tinatanggap ng katawan. Dahil kapag tinanggap mo, tapos ka na. Sa loob ng sobre may isa pang papel. Sulatan ni Kai. Harold, kung binabasa mo to, ibig sabihin, wala na ako. Pero pakiusap, huwag mong isipin na iniwan kita. Nauna lang akong umuwi. Dalahin mo yung pangalan ko sa mga araw na masaya ka. At kung may magmahal ulit sa'yo, huwag kang mag-guilty dahil ang pinakamalaking panata ko ay ang manatili sa puso mo kahit hindi na ako humihinga. Doon ako bumigay. Umiyak ako. Hanggang wala ng tunog. Hanggang ang katawan ko na yung napagod. Ang kamatayan ay hindi palaging marahas. Minsan dumarating ito ng marahan. Parang halik sa noo. Bago tuluyang mawala. Sa pagkawala ni Kai, naiwan akong buhay pero may bahagi ng aking sarili na sumama sa kanya. Kapag may namatay, akala ng mundo tapos na yung kwento. Pero para sa mga naiwan, doon pa lang talaga nagsisimula ang mabuhay ng may kulang, ang tumawa ng may kasamang alaala, ang magmahal ng multo ng kahapon.
1 taon ang lumipas mula nung mamatay si Kai. Hindi ko to binilang. Ramdam ko lang sa bigat ng katawan ko tuwing umaga. Bumalik ako sa mga lugar na dati namin pinupuntahan, hindi para magpaalam kundi para patunayan sa sarili ko na totoo siya. Na hindi ko lang siya imbento para masaktan ako. Nandun pa rin yung kapehan, yung park, yung simbahan sa probinsya kung saan kami unang nagtagpo sa ulan. Umupo ako sa pareho naming inuupuan noon, tahimik, walang ulan, walang bagyo. Parang mali. May mga kaibigang pilit akong hinihila palabas. Sabi nila, mag-move on ka na. Hindi ka naman niya gustong ganyan eh. Ngumiti lang ako dahil paano mo ipapaliwanag yung pag-move on ay hindi paglimot, kundi pagdadala ng bigat ng mas maayos. Isang gabi na naginip ako. Nasa kusina si Kai, nagluluto. Umiindak yung katawan habang nakikinig sa musikang hindi ko naririnig. At ang sabi niya nang nakangiti, "Ang tagal mo." At ang sagot ko naman, "Matagal ka ring nawala." Lumingon siya sa akin ng mas malinaw kaysa sa alaala. At ang sabi niya, "Huwag mo akong hanapin sa lungkot. Hanapin mo ako sa lakas mo." Nagising akong umiiyak pero may kakaibang gaan sa dibdib ko. Natuto akong magsalita ng pangalan niya nang hindi agad nababasag yung boses ko. Natuto akong ngumiti kapag may nagtatanong kung may minahal na ba ako. Oo, sagot ko minsan, 1 beses lang at sapat na. May mga gabing kausap ko pa rin siya sa isip, sa hangin, sa katahimikan bago matulog. At ang bulong ko, heto pa rin ako, buhay pa. Isang araw, inaayos ko yung mga gamit niya hindi para itapon kundi para ilagay sa isang kahon. May nakita akong maliit na papel sa loob ng jacket niya. May lumang sulat, kupas na ang tinta. Kung mauuna ako, huwag mong isipin na nabigo yung pagmamahal natin. Ang nabigo lang ang oras. Umupo ako sa sahig at ngumiti. At sa unang pagkakataon, hindi ko kinamuhian ang bukas. Ang pag-ibig na totoo ay hindi namamatay kasama ng katawan. Nag-iiba lang ito ng anyo. Nagiging alaala, nagiging lakas. Nagiging tahimik na kasama sa bawat hakbang pagsulong. At sa bawat araw na pinipili kong mabuhay, dala ko si Kai. Hindi bilang sugat, kundi bilang patunay na minsan may nagmahal sa akin ng buo. May mga pag-ibig na hindi tinatapos ng kamatayan. May mga pangakong kahit nabasag, ang tunog ay patuloy nang umaalingaw-ngaw sa puso. Hindi lahat ng forever ay magkasamang tumatanda. Ang iba, magkasamang nananatili. 5 taon na ang lumipas. Hindi ko namalayan kung kailan ako natutong ngumiti ulit nang hindi masakit. Hindi rin kailan ako tumigil sa paghahanap sa kanya sa bawat mukha ng taong dumadaan. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang mundo, nandun pa rin si Kai. Hindi bilang lungkot, kundi bilang presensya. Bumalik ako sa simbahan sa probinsya. Pareho pa rin ang amoy ng kahoy. Pareho pa rin ang liwanag na pumapasok sa bintana. Umupo ako sa parehong pwesto at doon ko binuksan ang huling sulat ni Kai. Ang hindi ko binasa noon dahil takot akong baka iyon ang tuluyang paalam. "Harold,
Kung umabot ka sa puntong ito ng buhay mo, ibig sabihin, pinili mong mabuhay. Salamat. Huwag mong itali yung puso mo sa pagkawala ko. Ang panata natin ay hindi nasira. Nagbago lang ng anyo. Mahal kita. Hindi hanggang sa huli, kundi lampas doon. Tumulo ang luha ko, hindi dahil masakit, kundi dahil nabuo ako. May mga nagtatanong kung handa na ba akong magmahal ulit. Hindi ko alam ang sagot. Pero ang alam ko, may pag-ibig na minsan lang dumarating at kapag dumating, hindi nito hinihingi na palitan mo ito. Isang hapon may batang lalaking nagtanong sa akin sa parke, "Kuya, naniniwala ka ba sa forever?" Ngumiti ako at ang sagot ko, "Oo, pero hindi siya laging magkatabi. Minsan, sabay lang kayong humihinga sa magkaibang mundo." Sa gabi ng ikalimang taon ng pagkawala ni Kai, naglakad ako sa ilalim ng mga bituin. Hinawakan ko ang singsing na minsang ibinigay niya. Hindi para sa kasal, kundi para sa pangako. At ang bulong ko sa hangin, tinupad ko. Buhay pa rin ako. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi dahil tapos na yung sakit, kundi dahil natuto na akong mabuhay kasama nito. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nasusukat sa tagal na magkasama, kundi sa lalim ng iniwang bakas. May mga panatang nababasag sa harap ng mundo, pero sa loob ng puso, mananatiling buo. At sa bawat hinga na aking pinipili, nariyan ka. Hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang dahilan kung bakit hindi ako tumigil sa pagmamahal. Sa isang tahimik na umaga, may lalaking naglalakad mag-isa. Pero hindi kailanman nag-iisa. May pangalan sa puso niya na hindi kailangan bigkasin para maramdaman. At sa bawat pag-ibig na darating man o hindi, iisa ang totoo. May isang pangakong nabasag, pero may pag-ibig na hindi kailanman namatay. Maraming salamat sa inyong pakikinig.